Sasabay naman sa bisperas ng Pasko ang simula ng rehab at pag-aayos sa EDSA. Ang schedule at kung saang bahagi nito may road reblocking at maglalatag ng bagong asfalto, alamin natin sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph? Mel, lifted ang number coding scheme kaya traffic sa ilang bahagi ng EDSA, lalo na yung mga malalapit sa mall katulad nitong kinalalagyan natin ngayon. Pero Mel, ang kailangan natin paghandaan yung EDSA rehabilitation na magsisimula na bukas ng gabi. Sa northbound lane ng EDSA sa may Orense sa Makati, mabilis ang daloy ng trapiko. Yun nga lang, mga southbound lane, bumper to bumper. Pero kung tutusin, mas maluwag kaysa sa nakasanayan ang ilang bahagi ng EDSA bandang tanghali 2 araw bago magpasko. Yan ay kahit lifted ang number coding ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula ngayong araw hanggang December 25. Balik lamang ito sa December 26, 27 at 28. Pero wala ulit number coding mula December 29 hanggang January 2. Sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard sa Maynila, masikip ang daloy ng trapiko sa parehong lane. Dito pa naman ang unang bugso ng EDSA rehabilitation na simula bukas. Itong bahaging ito ng Roas Boulevard kanto ng EDSA, magsisimula yung rehabilitasyon ng EDSA simula December 24, 11 p.m. Base sa plano ng DPWH, yung unang 3 lanes mula doon sa bus carousel, naka-block off yan. Buong maghapon yan hanggang January 5. Kaya mababawasan yung lanes para sa mga ordinaryong motorista doon sa gawing kanan. Ayun. Sa paunang schedule na inilabas ng DPWH para sa December 24 hanggang December 27, magkakaroon ng reblocking sa iba't ibang lane ng north at southbound lane ng EDSA mula Roas Boulevard hanggang sa Taft Avenue sa Maynila, at sa may Park Avenue sa southbound lane at hanggang bago sumapit sa Aurora Boulevard sa northbound lane. Ang rehabilitasyon hindi na raw tulad ng unang plano na tutuklapin ng malaking bahagi ng EDSA. Ang i-reblock lang yung kailangan i-reblock. Selected areas lang. Magkakaroon naman ng asphalt overlaying sa ilang bahagi ng southbound lane ng EDSA mula Orense sa Makati hanggang Loring Street sa Pasay. Lane by lane daw ang gagawing pag-aspalto. Maglalabas naman ng iba pang schedule ang DPWH para sa December 28 hanggang January 5. Nag-abiso naman ang Department of Transportation na isasara ang southbound lane ng EDSA Kamuning mula Scout Borromeo Street hanggang Kamuning sa December 27, Sabado, at December 28, Linggo, tuwing 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw para magbigay daan sa paglalagay ng box girder para sa ginagawang Kamuning bus stop at footbridge. Mel, paalala lamang ulit sa ating mga motorista, sa unang bugso ng EDSA rehabilitation, bukas na yan ng gabi, alas 11, December 24, at tuloy-tuloy na yan, 24 oras maghapon na trabaho hanggang January 5. Sa January 5, pagbalik ng mga tao dito sa Metro Manila galing sa kanilang mga bakasyon, gabi na lamang gagawin yung EDSA rehabilitation at yung schedule na yan ay hanggang May 31 na. Mel? Sana hindi substandard, ha? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. 2 araw bago ang Pasko, lalo pang dagsa sa PITX ang mga uuwi sa probinsya. Karamihan ng biyahe ay fully booked na, kaya kanya-kanyang diskarte ang ilan. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian? Mel, talagang kahit gabi na, nakikita nyo naman talagang dagsa pa rin ang ating mga kababayang pasahero dito sa PITX. At sa araw na ito lamang, Mel, as of 6 p.m., nasa 172,000 na ang mga pasaherong dumaan dito sa PITX 2 araw bago ang Pasko. Mas ramdamang dagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX pagpatak ng hapon, 2 araw bago ang Pasko. Si Rose Angie, biyaheng Ormoc City sa Leyte sana, pero dahil fully booked na ang mga biyahe patungo roon, dumiskarte na. Kumuha na lang siya ng ticket pa Tacloban City at mula roon ay hahanap ng masasakyan papuntang Ormoc. Makauwi lang bago mag Noche Buena. O yun na lang po yung kumbaga available kasi fully booked na po kasi yung ibang bus. Saka on the spot na lang din po ako yun yung plano ko kasi pag bukas sigurado wala na talaga. Si Michael Tamayo, tanggap na raw na hindi makakaabot ng Pasko sa Bayugan City, Agusan del Sur. October pa nga lang daw.
puno na ang booking, mapabus o barko. Ngayon, biyaheng Matnog Sursugon muna siya at magbabaka sakaling makarating ng Mindanao kung may bakante sa mga roro. Mahalaga, makauwi po ako ng bagong taon. Kailangan ko po ako ng bagong taon kasi bibira lang ako umuwi. May mabibili pa namang tiket lalo na yung mga biyaheng Bicol. Nagdagdag din ng bus sa PITX. Yun po ang ini-expect ko na mahirapan ako. Pero pagdating ko, napakaluwag naman ho. Po, wala pang 20 minutes nagkaroon ako ng ticket. Naasahan po natin na 23 po ang pinakamaraming mga babiyahe dahil ito na po yung last day bago po yung start ng ating Christmas holiday. 190,000 to 200,000 po nakita natin for today. Bandang tanghali, nagkaroon ng ilang segundong power interruption dito sa terminal pero hindi naman nakaapekto sa operasyon. Wala December 19 hanggang kahapon, kulang 800,000 pasahero na ang dumaan dito sa PITX. Sa Marikina naman, higit 200 ang mga pasahero ang stranded sa BF City Terminal dahil sa delayed na mga bus papuntang Leyte at Roa City sa Visayas. Ayon sa dispatcher na si Roger Milares, sobrang dami ng mga bus at private vehicle na gumagamit ngayon ng Roro vessels mula Katiklan papuntang Batangas Port, kaya naiipit ang mga bus. Ang ilan nga raw, kahapon umalis ng alas 7 ng umaga, pero ngayong hapon lang nakarating ng Katiklan Port. Sobra-sobra ang dami ng mga bus, hindi kaya ng barko, isakay lahat. Kaya nga kakadili. Ang ilan sa mga pasahero, kahapon pa naririto at naghihintay ng kanilang mga bus pauwi ng probinsya. 4 o'clock po daw po darating yung namin kasi yung sakyan daw na barko yung may problema. Tagsa rin ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City kung saan pinipilahan ng mga biyahe pa Northern Luzon at Bicol. Ayon sa admin ng terminal, tuloy-tuloy ang biyahe bagamat nagkakaroon ng delay dahil sa traffic. Aantayin na lang talaga. Basta makauwi para makapagpasko naman sa pamilya. Maluwag at maaliwalas din ang biyahe sa Araneta City Bus Port na may biyaheng Batangas at Lucena City, Quezon. Makikipagkita lang po sa mga pinsan namin kasi matagal lang po kami hindi nagkikita. Babalik po kami ng 25 ng tanghali para dito na rin sa anak ko sa boarding house niya. Doon din na kami magpapasko na. Nasa 1,600 na special permits na ang na-issue ng LTFRB para sa karagdagang bus. Meron pong congestion ngayon sa Port of Matnog dahil sa volume lang talaga. So yung turnaround time ng ibang bus medyo tumatagal more than usual, no? So yun ang ating minomonitor kung kailangan pa talaga mag-issue ng additional special permit. Mel, kanina nga ay dumating dito si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin para mag-inspeksyon at ayon nga sa kanila wala naman ay talang untoward incident, wala raw na nakawa ng gamit o nadukutan kahit nga napakarami ng mga tao dito, pero patuloy daw silang nagdagdag ng mga pulis dito sa PITX dahil nga namomonitor nilang talagang napakarami ang mga taong dumarating dito. At Mel, doon naman sa mga pasahero na magtutungo dito para sumakay, ang paalala nga ng mga otoridad, wag na magdala ng anumang matatalas at mga flammable na bagay dahil kumpiskahin yan at hindi maisasakay doon sa kanilang mga biyahe. Yan muna ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Paskong Pasko na rin sa NAIA, hindi lang dahil sa dami ng mga pasahero, kundi dahil sa mga madamdaming reunion ng mga balikbayan at mga sumalubong sa nakaanak. Ang latest doon, live na tinututukan ni JP Soriano. JP. Vicky, mga kapuso, mag-aalas 7 na ng gabi pero makikita mo naman sa akin likuran, marami pa rin po tayo mga kababayang sumusundo sa mga kanilang mga kaanak na nagsisiuwian at pinakamarami po na nagsiuwian ngayon dito sa NAIA Terminal sa mga OFW at nakita nga natin kung paano nila naibsan yung kanilang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Christmas 2025. Naglululundag sa tuwa ang anak ng OFW na si Michelle nang makita siya ng anak na sundo sa NAIA Terminal 3. Ang akala kasi ng anak, ibang kaanak ang kanilang susunduin. Ang alam niya po, lola niya, yung darating. Kaya tinanong, where's ate? Masayang masaya talaga, priceless. Halos maghapong walang patit ang mga akapan, pagmamano at iyakan.
nang muling makita ang mga anak, asawa at kapatid. Thank you, Lord. Ang mister ni Jennifer, 3 taon na sa Saudi Arabia at ilang beses nang naudlot ang pagbabalik bayan. Kaya Christmas miracle anya ang makapiling ang asawa. God is good. God will make a way. Kasi po, ngayon lang po namin sa makasama ng Christmas po. Titiisin mo yung nasa gitna ka ng disyerto para sa family, sa mga anak na kailangan na lumayo. Number 1 dyan talaga, yung una-una sa Diyos lang ang papuri po. Ayon sa New Naiya Infracorp o NNIC, inaasahang aabot ng mahigit 2.2 milyong pasahero ang darating at aalis sa Naiya Terminals 1, 2 at 3 simula nitong December 20 hanggang January 4 next year. Kahapon nga, December 22, umabot sa mahigit 100,000 ang dumating na pasahero. Mas marami yan kumpara sa parehong araw noong 2024. Tila himala rin ang sumulubong sa kanila sa labas dahil sa sistematiko ng daloy ng trapiko sa terminal base. Ang mga paalis namang pasahero, padadaliin ang pagpasok ng bagong electronic immigration gates at self-check-in kiosk. Nagdagdag na mga tauhan at pinalawig pa ang passenger assistance desk at pinalakas ang koordinasyon sa mga airline companies. Pero hindi pa rin dapat pakasiguro dahil marami pa rin namang inaasahang daragsa ayon sa Bureau of Immigration. Peak season ngayon, please give ample time when you go to the airport, especially for the departure. Just give at least 3 hours, and once you arrive at the airport, you go directly to the check-in counter, and right after proceed to the immigration. Doon na po kayo mag-aantay sa loob sa boarding gates. But even before going to the airport, please register sa e-travel po natin. Ang e-travel po, wala po yung bayad. At dagdag pong reminders, kagaya po na nabanggit ng opisyal na nagsasalita, ay sa ating mga kababayan na i-check nyo po sa inyong mga airline companies ang baggage restrictions, kabilang na po yung restriction pagdating po sa usapin ng power bank. At paalala po doon sa mga darating dito sa NAIA, huwag nyo pong tatangkilikin daw sana yung mga illegal transport services, at kung kayo po ay may mga kaanak na pauwi pa lang, isabihin nyo silang dumiretso na agad at magpabook sa mga legitimate transport services na makikita naman agad pagdating nyo pa lang dito sa NAIA Terminals 1, 2 at 3. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Huling Martes bago magpasko, kaya lalong dagsa sa Divisoria ang mga naghahanap ng bagsak presyong panregalo. Kung hanggang magkano ang tawaran, alamin natin sa live na pagtutok ni Katrina Son. Katrina. Dumayo pa mula Nueva Ecija si Maylene at kanyang mag-aama para mamili ng pamasko dito sa Divisoria sa Maynila. Kasi alam ko po na magiging masaya po sila. Yun naman po yung para po sa isang magulang, yung makita pong masaya yung mga anak. Ang Pasko po ay para sa mga bata. Ilan sa nakausap ko may dalang listahan ng mga reregaluhan. Pero bukod dyan, nagbaon din si Marie Chris ng pasensya, lalo't di mahulugang karayom ang Divisoria. Dapat mahaba pasensya, hindi mainit ulo, kasi sobrang daming namimili. Siksikan talaga. Marami sa mga namimili naghahanap ng mga regalong magagamit sa araw-araw. Merong mga damit tulad ng mga ternong pambata sa halagang 70 pesos hanggang 150 pesos. Ang mga shorts naman ay mabibili ng 2 for 150 pesos. Di rin mawawala ang mga regalong pambata tulad ng mga laruan na mabibili sa halagang 25 pesos pataas. Mga kikay bags na 150 pesos ang isa. At mga party dresses for kids na 200 hanggang 250 pesos ang halaga. Ang mga personalized gifts mabibili naman sa 100 pesos pataas. Mas magagamit kasi nung re-regaluhan ko. Kasi po kung pera po, parang wala lang din naman po. And then pag ganito po, halos araw-araw nila pang trabaho, pang gamit po talaga pang araw-araw nila. Kahit maliit lang na nabili mo siya, pag binigay mo, at least naalala mo sila. Ang mga nagtitinda naman dito, may kanya-kanyang diskarte rin para makabenta. Ang ilan may pa last minute discount at promo pa. Nagbabawas din po, ma'am. Ganun din po. Kasi parang ano na sa kanila yun eh. Parang masaya na sila kahit konti nababawasan. Parang handog, pamaskong handog mo na sa kanila yun, ma'am. Naglilis talaga kami. Pag halimbawa maramihan, less 10,
less 15, ganyan. Depende po. Biktima ng mga sindikato ang ilang namamalimos sa lansangan ayon mismo sa DSWD. Kaya may paalala sila sa mga nag-aabot ng tulong ngayong Kapaskuhan. Halos 17,000 naman ang nakausap at nasuri ng kagawaran. At nakatutok si Mark Salazar. May kanya-kanyang kwento ang mga mendicant o pulubi kung bakit sila dinala sa ganitong sitwasyon. Kung bakit mailap ang asenso sa hindi nakapag-aral dahil ipinanganak ka sa magulang na hindi rin nakapag-aral. Ito mismo ang kwento ng magpinsang Aita na sina alias Butay at alias Jakar. Mula sa Tarlac, sinasamantala nila ang diwa ng pagbibigayan sa Metro Manila para may konti sila sa Pasko. Namamas ko lang po sa tuwing December lang po, pagkatapos po wala na po. Paano kayo nakapunta rito, nakarating? Namamasahe po ng konti ng may konti lang pong pera, namamasahe lang po. Wala raw hanap buhay para sa kanila sa Tarlac. Namumuso po, yung puso ng saging ibibinti lang po, gano'n po. Wala po ng trabaho. Minsan po may bumibili po sa amin kaso lang mura. Isang araw po, mga 100 lang po. Minsan po hindi po makakakain. Ilan mo anak mo? 2 po. Hindi sila nag-aaral, walang pera. Oo po, wala po. Pero sabi ng 10 taong gulang na si Jakar, ganun din naman ang hirap nila dito sa Metro Manila. Gusto ko na po kami. Magutom ka lang dito. Sabi ng DSWD, marami na raw silang IPs o Indigenous People na na-reach out simula lang nitong December 12. Mga Aita mula Central Luzon at Bangbadjao mula Mindanao. Pero naniniwala rin ang DSWD na ang ibang IP sa lansangan ay biktima ng mga sindikatong nagpepuwersa sa kanilang mamalimos, kapalit ng pagkain at tulugan. Dito sa mga grupo na ito, we're working with the law enforcement agencies. Kasi pag meron tayong mga information na nakakalap, ipinoprovide natin sa ating mga law enforcement agencies so that they could do the necessary investigation, masundan nila, matrack nila yung mga grupo na yan, and mahuli at makasuhan. Pero sa Atimonan, Quezon, mga namamalimos ang hinuli dahil daw sa paglabag sa anti-mendicancy law o pamamalimos. Dinala mga batang pulubi sa barangay para doon balaang huwag nang uulit. May mga sumang-ayon pero meron ding bumatikos sa social media sa ginawang hulihan. Sa Metro Manila, simula December 12 sa pag-iikot ng Oplan Pag-abot sa Gipulubi ng DSWD, halos 17,000 pulubi ang kinausap at inassess. Walang kasamang arestuhan. Mahigit 9,000 raw ang na-reintegrate o naibalik sa kanilang komunidad ng may suporta sa pagsisimula. Sa ibang walang babalik ang komunidad, pansamantala silang inaaruga sa mga shelters ng DSWD. Pag dinala namin sila sa processing center, meron tayong walang gutom kitchen din. Pwede tayong mag-provide ng hot meal sa kanila. There's also shelter sa ating processing center. So, makakapagligo sila, mabibihisan sila na maayos, makakatulog sila ng mas himbing at mas safe. Pwede niyong picturean kung at saan yung location nila and then send it to our Facebook page. And immediately our Pag-abot team will reach out to them. Sa mga na-reach out na pulube pero pinili pa rin ang buhay pamamalimos, sa pangkalahatang mamamayan ang pakiusap ng DSWD. Huwag natin silang bibigyan ng limos. Kasi kapag binibigyan natin sila ng limos, lalo silang mananatili doon sa mga lansangan and lalo silang masasubject sa various risks and hazards. Pero nauunawaan din ng DSWD ang ugali na mag-abot ng tulong kahit konti. Lalo na kung nakikita mo namang hindi na makakapag-intay ang gutom na nakikita mo sa iyong harapan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Dagsana rin sa mga pantalan ang mga humahabol na makapagpasko sa kanilang mga probinsya, kabilang sa Sorsogon at sa Batangas. At mula po sa Batangas Port, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, kumpara nitong linggo, mas lumuwag na ngayon dito sa Batangas Port, bagamat marami pa rin ang mga naghahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya bago magpasko. Halos buong pamilya Dignos Margalio ang umuwi ngayong hapon papuntang Nauhan Oriental Mindoro para sa kanilang family reunion. Masaya ma'am kasi hindi lang po kami
matagal na kasi kami nagkita. Yan pong kapatid ko is 33 bago namin nakita. Inabutan naman naming nakapila para bumili ng ticket si Charity Hernandez. Pauwi raw muna siyang Gloria Oriental Mindoro at itinaon daw talagang ngayong magbiyahe. Lately po, nabalitaan ko na masyado pong mahaba yung pila. Ngayon po, nakita ko po sa isang post sa Facebook na medyo maluwag na raw po. Masaya rin at magkakasamang uuwi sa Calapan ang mga magkakatrabahong ito. Para buo po yung pamilya namin. Sige po nung kagabi po, kaya po ngayon po kami dahil luwag po. Luwag po ngayon. Mula December 13, umabot na raw sa kabuuang 177,000 na pasahero ang naitala ng Batangas Port. Ngayong araw, nakapagtala na ng halos 8,000 pasahero hanggang tanghali at inaasahang madaragdagan pa raw ito ngayong gabi. Nilinaw rin ang pamunuan ng Pantalan na ang pansamantalang pagkaantala sa pag-issue ng ticket nung kasagsagan ng dagsa ay dahil sa kakulangan ng available seats sa mga barko at sa mahigpit na passenger limit na ipinatutupad ng Philippine Coast Guard. Nasasagawa natin ng maayos yung ating maritime safety and security protocols. Lahat ng ating mga barko dito ay compliant, ma'am. Huwag na po silang magdala ng mga prohibited items like explosive, deadly weapon, bladed weapon, and yung prohibited drugs. Yung mga for babies, meron namang permit yan, pwede sila. Mahigpit din daw nilang binabantayan ang nakarating na balitang may mga fixer o manong naniningil ng 2,000 pesos para maisingit sa pila ng mga truck o roro passengers. Inaprubahan naman ng Philippine Ports Authority ang hiling ng Asian Terminals Incorporated na itaas ang passenger terminal fee sa Batangas Port na ipatutupad sa 2 yugto o tranches. Mula sa kasalukuyang 30 pesos, itataas ang terminal fee sa 60 pesos simula January 1, 2026 at magiging 90 pesos naman pagdating ng July 2026. Kita nyo naman na lumaki, naging mas maganda at mas maging reklamo ang ating Batangas Port. Wala naman kasing increase in terminal fee over the past 15 years. Hiwalay ang terminal fee sa pamasahe kaya hindi madaragdagan ang pamasahe sa biyahe. Ang terminal fee ay babayaran lamang ng mga outbound passengers. Mananatili naman daw ang terminal fee exemption para sa mga piling sektor. Sa Pantalan naman ng Matnog, Sorsogon, pahirapan na ang pagsakay ng mga biyahero sa mga roro para makatawid sa Samar. Ang ilan inabot ng mahigit 12 oras. Ayon sa pamunuan ng Pantalan, tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga roro. Pero sabi ng Sorsogon Provincial Administrator, sadyang nagkakaproblema sa pamunuan ng kabilang Pantalan dahil umaabot ng halos 6 na oras bago makabalik ang mga barko. Ang nakikitang dahilan, kakaunti ang mga pasahero at mga sasakyan na sumasakay pabalik ng Matnog Port. Vicky, bukas itong Batangas Port 24 oras kahit na sa mismong araw ng Pasko. Pero inaabisuhan pa rin po ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa inyo pong mga shipping lines dahil posible raw na magsara ito na mas maaga para mabigyan din ang kanilang mga tauhan ng pagkakataon na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Hindi basta holiday, kundi tila summer holiday ang magiging Pasko ng mga bakasyonista na dumayo pa sa Boracay. Naka-full alert status na mga otoridad doon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Paskong Pasko pero aakalain mong it's summer all over again sa dami ng mga bakasyonista sa tinaguriang paradise on earth, ang Boracay. Mapapinoy o banyaga, marami ang gustong maranasan ang Christmas sa white sand ng pamosong beach destination. Halos puno na nga ang occupancy ng mga accommodation establishments, kaya mas hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa buong isla. Naka-full alert status ang Boracay PNP, katuwang ang Coast Guard, Maritime Police at Force Multipliers na nagpapatrolya sa beachfront at mga pampublikong lugar. Ayon sa kapitan ng cruise ship doon, 2 beses silang maglalayag pa Boracay ngayong buwan, dala ang mahigit 1,000 turista. When it comes to cruise ships, it's what we can manage to do. When you decide places and countries to go, you look for a certain distance for the ship that you can do from, let's say, the evening before until in the morning. Sa datos nga ng Malay Tourism Office ngayong taon ay mahigit 1,800,000 turista na ang pumunta sa isla. Posible pa raw itong umabot sa 2 milyon bago matapos ang taon.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit isang linggo pa bago ang pagsalubong sa bagong taon, may mga sugatan na dahil sa paputok sa Pasig, Iloilo. May bata pang tinamaan ng boga sa mata. Nakatutok si Dano Tingkungko. Wala pang ang Pasko, meron nang naitalang sugatan sa paputok. 7 na sila batay pa lang sa monitoring ng mahigit 62 Sentinel hospitals. 4 sa mga ito ay teenager o mas bata pa. 9 na taon lang ang pinakabata. Sa panimulang talaan, karamihan talaga ng mga nagpaasisindi, mga bata. Hindi ito mga matatanda. Paulit-ulit natin sinasabi, hindi dapat humahawak ng paputok ang mga bata. Ayon sa DOH, kahit may mga tala na, masyado pang maaga para ikumpara ito sa tala noong 2024. Noon, numero 1 sa mga nakaka-injure ang Quity, sunod ang mga di natukoy na paputok, 5-star, boga at whistle bomb. Pero sa mga naitala ngayong taon, pinakamarami sa ngayon ang 5-star at boga. Di malinaw kung kasama na sa tala ang 5 taong gulang na lalaki sa Pasig, Iloilo na napuruhan ng boga sa mata kamakailan lang. Matagal nang bawal ang boga na bukod sa malakas ang pagsabog wala rin kasiguruhan sa ang direksyon tatama. Hindi natin alam kung paano yung pagsabog. Yung bang kanilang ginagamit na tubo ay matibay, saan pupunta, baka magkaroon ng tinatawag na shrapnel. At kahit matibay ito at hindi kalkulado, pwedeng yung pagputok pwedeng paharap or paatras. Kaya sa Bacara, Ilocos Norte, kinumpis ka ng mga pulis sa mga bogang pinaglalaroan ng mga bata. Sinabihan din ng kanilang mga magulang. Napuna na rin ng pulisya na marami nang nagpapaputok wala pa man Pasko. Kaya mahigpit na nag-iikot at sinusuri ang bentahan ng paputok tulad sa Bukawi, Bulacan. Inaalam kung may safety mark sa mga ibinebenta at walang lulusot na bawal na paputok tulad ng boga, watusi, piccolo, 5-star at mga kung ano-anong may goodbye sa pangalan. Sabi mismo ng acting PNP chief, maaaring kasuhan ng mga lalabag sa batas. Ineengganyo rin ang mga lokal na pamahalaan o kahit mga barangay na magtatag ng community fireworks area at firecracker zones o lugar kung saan lang pwedeng magpaputok. Bagay na nire-rekomenda rin ng DOH. Baka naman sila kapitan, sila mayor, sila gobernador, baka pwedeng sila lang mag-organize. Tapos yung mga professional talaga, yung mga magsisindi ng ating mga fireworks. Kalawa, kung talagang di makatiis at kailangan may sindihan, pailaw na lang. Wag na ho yung paputok sa ating mga bahay. Kasi delikado ho yung paputok sumasabog po yan. At kung hindi talaga makatiis na sumunod sa pamahiing mag-ingay, buksan mo na lang yung TV mo or yung radyo mo, lakasan mo yung speakers, at hayaan mo na lang yun ang maging ingay na magpapapasok ng swerte. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.